Boss, maganda sana ang lokasyon ng tindahan mo ng siopaw. Pero kakaunti ang mga dumadaang customer at wala ka pang kompetisyon sa negosyo. Sige na, bilisan mo. Saan mo nakuha ang mga gulay na yan? Hindi mo yan kaya, huwag kang humarang sa Habang daan. mainit ang Mukhang pagtatalo, gipit na gipit na tayo, unti-unting diba? lumiliit ang Magpalitan tayo kanilang ng diskarte. oportunidad sa mapait Bibigyan na kita ng modelo kapaligiran sa nito. negosyo na siguradong gagawin kang mahusay na tindero at triple ang kikitain mo sa susunod na buwan. Hindi ako maniningil ng bayad sa konsultasyon. Parang isa na rin akong anghel ng puhunan. Bigyan mo muna ako ng 2 siopaw. Ituring mo na lang na bayad yan sa aking karunungan. Sa kabila ng Hindi pagdududa, ako magpapatalo. determinadong hindi magpapatalo ang Ngunit binata. Ang may-ari ng tindahan ay nawalan Ang na ng tagal mo nang pasensya. nanggugulo dito. Tapos gusto mo pang sayangin ang mga siopaw ko. Umalis ka na. Kapag hindi ka tumigil, itataboy na talaga kita. Ang bastos mo naman, wala kang katuwiran. Bagay lang sa'yo na magbenta ng siopaw, hindi ka asenso. Anong negosyo ang sinasabi mo? Wala kang ang taste sa buhay. Talaga namang may talento ka. Mag-isa na lang siyang humaharap Ikaw sa na lang bagsik ang ng natitira. kapalaran. Maghahanap ako ng sanglaan para may makain. Sasabihin ko na lang na sira ang kalderong ito. Tipirin ang mantika, huwag hayaan mo na. Walang naniniwala sa modelong ito. Hindi. Seryosong krimen ang magsalita ng walang permiso. Ang unang hati ng lungsod ay kaya tayong patayin. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Hindi tayo magsasalita ng magawang tagalipat lang kami na may pananagutan sa kemikal na reaksyon ng kalikasan. Ako ang responsable sa produksyon ng asin. Bigyan mo ako ng isang araw. Ikaw. Ako ang bahala sa market research, packaging, at marketing plan. Basta magaling ka dyan, bukas ipapaalam ko sa Blackstone City. Kung gaano kalaking dagok ang matatanggap ng negosyong 1,000 taon na ang tanda. Sa gitna ng kanilang pagpaplano, muling nagbalik ang alaala ng mga aral na tila Baliw ka ba? nakalimutan na. Nakalimutan mo na ba ang high school chemistry mo? Ang sinaunang asin ay nakalalason. Kapag kinain natin ng patay, magsusuntukan tayo nito. Hindi nga tayo nakakuha ng mga rebelde. Tumigil ka nga. Negosyante ka, ano bang alam mo sa malaking platong plastik? Mapait at nakalalason nito dahil sa mga sangkap ni Liu Huami at Liu Sangu. Sa panahon natin, kahit bata pa lang, alam na ang pagsusuri ng kalinisan. Ang mga tao lang sa dinastyang ito ang hindi alam. Kinakain lang nila basta. Isang desisyon ang nabuo, ang karunungan ng makabago ay gagamitin para baguhin ang nakagawian. Sige, sayo na ang teknolohiya. Hindi ko man maintindihan, ramdam kong tama ito. Kapag nagawa mo na itong snowflower salt, ako na ang bahala sa susunod. Kamusta na ang iyong Yeezy? Bro, na-analyze ko na. Ang asin sa unang hati ng lungsod ay mahal pero mababa ang kalidad. Maganda tingnan pero napakadelikado. Kapag pinalitan natin ang kalidad, lilipat ang lahat ng customer. Sa ating diskarte, bibili ka ng isang asin at magdadala ng 3 bagong customer. Ibabalik natin ng buo ang pera nila. Napakalat ka ng chismis sa sinaunang panahon. Mag-ingat ka, baka ipakulong tayo ng gobyerno. Matatawag bang chismis ang mga bagay na alam ng mga pantas? Ang tawag dito ay pagbabagong panlipunan. Kukuha tayo ng maliit na lata ng asin, lalagyan ng pako ni matandang song. At magsusulat ng ilang bamboo sticks. Ito ang blind box. Mas mahal ng 20% kaysa sa isa lang. Nangangako ako magkakagulo ang mga tao sa tuwa. Ang kemika ng kahon ay isang teknikal na paraan. Tunay na pagpatay ito ng walang dugong dadana. Pagkatapos ng mahabang pagod, ang resulta ng kanilang pagsusumikap ay unti-unti nang lumilitaw. Tapos na. Diyos ko! Ito ba ang asin? Bakit napakaputi nito? Kahit ang asin sa palasyo ay hindi kasing puti nito. Feng, gumamit ka ba ng mahika para gawin ito? Ginoo, ang tawag dito ay siyensya. Subukan nyo. Hindi ito mapait. Ang lasa ng tagumpay ay labis na nakakamangha para sa mga taong sanay sa hirap. Mahika. Isa itong mahika. Ginoo, itigil nyo na ang pagdarasal. Ngayon, tayo na ang magiging Diyos ng Blackstone City. Feng, ayusin mo na ang mga gamit mo. Punta na tayo sa palengke at ituro sa mga tao rito kung ano ang modernong pagnenegosyo. Magbabago na ang merkado ng asin sa Blackstone City. Pagdating sa mataong palengke, Huwag sinimulan na palampasin nila ang ang mga pag-akit espesyal sa na mga alok ng mamimili. pamilyang hari. Ang natatanging asin sa buong mundo. Ngayon, narito na tayo sa Blackstone City. Mga mahal kong kababayan. Alam ko na ang asin na karaniwan niyong kinakain ay nakalalasong lupa. Mapait ito at nakalalagas pa ng buhok. Magbabago na ang merkado ng Blackstone City. Dinalhan ko kayo ng tunay na dekalidad. Ito ang tunay na asin. Mas pino pa kaysa sa puting harina. Hindi ito makatarungan. Ngayon, ang bagong produkto ay ilalabas na. Pwede nyo itong tikman ng libre. Hindi nyo na kailangan ng pera. Nagkagulo ang mga mamamayan sa labis na pagkagulat sa kalidad ng produkto. Hindi ito mapait. Napakalasang asin. Diyos ko, gamit ang asin na ito. Siguradong magiging sikat ang negosyo ko. Dahil sa dami ng interesadong mamimili, kailangan na Pila silang kayo? ayusin sa isang pila. Lahat pumila ng maayos. Ginoo, magkano ang asin na ito? Mura lang ang asin. 10 taels bawat bote. Ngayon, bukas ang espesyal na presyo para sa lahat. 100 taels bawat bote. Habang lumilipas ang oras, Huwag patuloy kayong ang magmadaling pagpapaliwanag umalis. nila ng kanilang kakaibang Ang sistema. presyo ay hindi para lang sa pagbili. Ngayon, ang gabing ito ay para sa mga kaibigan. Bumili ng isang bote. Magdala ng 3 bagong customer. Bawat isa sa kanila ay bibili ng isang Ibabalik bote. Ko ang lahat ng pera nyo. Libre na ito. Kung bibili ako, tatawagin ko ang tindero sa kabilang kanto. Pupunta ako sa kalsada para kumuha ng libreng asin. Lintik na diskarte. Ang laban na ito ay parang pagpapatalsik sa general. Paano ito kakayanin ng mga tao? Huwag kang mag-alala.
Mayroon tayong panghuling paraan. Ibebenta natin ang pinakamahal na asin. 120 tiles bawat asin sa loob ng kahon ay higit pa sa 1%. Kalkulasyon. Ang bilis ng buwis na 1%. Marahil ito ay ang pagkatapos. 100. Samantala, may mga mata na nakamasid sa kanilang tagumpay. Suriin niyo ang pinagmulan ng dalawang batang iyan. Naglalakas loob silang magbenta ng asin sa Blackstone City. Sa tingin ko, sawa na sila sa buhay. Ang matabang karne na ito ay dapat ibigay sa dating Panginoon. Ang panganib ay papalapit na habang hindi nila alam na sila ay pinapanood na. Matandang song tao. Huwag mong hawakan ang sirang plansa mo. Lumabas ka riyan at bayaran mo ang presyo. Sa gitna ng tensyon sa Blackstone City, hinaharap ni Feng ang mga lokal na mapang-api. Feng, nagnanakaw ka ba sa bahay ng pera o naglilimas sa bodega ng palay? Bilisan mong tumakas palabas ng syudad habang madilim pa. Paparusahan kita. Saan ka pupunta? Seryosong mga tao kami rito. Ang lahat ng ito ay perang kinita sa pagbenta ng asin ngayon. Binili ito ni Zheng Daguangming. Isang lata lang ng puting asin. Nakakabili ka ng ganyang karaming gamit. Habang namangha ang lahat sa yaman, tikim ang tamis ng tagumpay. Napakasarap. 60 taon na akong nabubuhay. Sulit na ang buhay na ito. Isang kain lang. Sa lugar na ito, ako ang tunay na hari ng mga ahas. May kabuang 128 tiles ng pila. 0.4 milyong barya ng pila. Pero Yuzi, masyadong marami ang tao sa palengke kanina. Nakakita ako ng maraming tusong nakatingin sa atin. Matagal nang kontrolado ng mga taga-kabilang panig ang asin at natin ang negosyo nila. Kapag nagbukas tayo ulit bukas, siguradong may mangyayari. Siyempre alam ko yon. Kaya simula bukas, hindi na tayo magbubukas ng stall. Hindi na magbubukas. Paano natin ibebenta ang asin? Plano kong magbenta ng 10 lata mamayang gabi. Magbubukas tayo ng tindahan. Ang mag-stall ay pang low level lang na diskarte. Gusto kong bumuo ng network ng delivery at community buying sa Blackstone City. Magsalita ka naman. Yung matanda, ano ang pinakamarami rito sa Blackstone City? Mga gala, pulubi, palaboy at mga turista. Madali silang utusan. Magre-recruit tayo ng grupo ng mga matataling mga Pagsasamahin natin yung mga naka-red belt at papabentahin ng baka. Bibigyan natin sila ng asin sa maliit na lata. Ibebenta natin ito sa mga nasa itaas. Ibebenta natin ang isang lata sa halagang 2 Gusto mang manggulo ng kabilang panig. Hindi nila kayang hulihin ang lahat ng turista sa syudad, di ba? Ikaw ang bahala sa negosyo. Pero hindi mo mapoprotektahan ang teritoryo sa pagbebenta lang ng asin. Kailangan mong maging matapang. Ano to? Gulong para sa gulong. Ang proseso ng paghihiwalay ng tubig. Hindi kailangan ng teknolohiya para makuha ang asin. Mananakaw at mananakaw lang yan. Ang tunay nating pundasyon ay nasa bakal. Gagawa tayo ng water cart na may gulong. Gagawa tayo ng fully automatic na water hammer. Pagkatapos ay gagawa tayo ng sandata. I-standardize natin ang mga kadena at protection metal. Paano kung may daan-daang mandirigma sa kabilang panig? Kapag nabuo ko ang assembly line, magmumukha itong malaking patalim. Ito rin ang aking magiging kadena. Nenreth Wang, hatid na sa inyong pintuan ang snowflower salt. Babayaran namin kayo ng 10 sentimo para din namin ang patalim ngayong araw. Boss, ang tindahan ng pilak sa tapat ay gumagamit na ng asin. Ang ganda ng pasok ng negosyo. Kung hindi ka lalapit, mas marami, mas mabuti. Ngunit ang tagumpay ay may dalang panganib sa mga kaaway. Ang ibig mong sabihin, sa loob ng 5 araw, hindi tayo nakabenta kahit isang butil ng asin sa tindahan. Master, hindi ko sinasadya ang nangyari. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang malaking negosyanteng ito. Ang puting asin nila ay hindi mapait. Ngayon, buong lungsod ang bumibili sa kanila. Kahit libre na ang asin natin, ayaw na nila. Walang silbi, paano mo nagawang hawakan ang mangkok ng Sa dating tingin ko, master? Pagod na siyang mabuhay. Go! Kumuha kayo ng mga batang pulubi na nakatali sa pulang tela. Gusto kong makita kung sino ang matapang na nangahas gumalaw sa ulo ng taisui. Opo. Ang pananakot ay nagsisimula habang hinahanap nila ang mga bagong negosyante. Hindi ka takatakang walang pumupunta. Sa tindahan ng dating master. Magsalita ka. Sino ang nagsabi sa inyong magbenta ng asin na to? Nasaan ang tao? Nasaan ang sikretong recipe? Masyado kang matigas. Magbibilang ako hanggang 3. Kapag hindi ka nagsalita, puputulin ko ang mga daliri mo. 1. Maawa po kayo. Biglang namagitan ng isang boses Mabuhay upang naman pigilan ang tayong lahat karahasan. ng maayos. Ikaw ba ang master ng malaking negosyanteng yan? Akala ko kung sinong dakilang henyo. 20 bilang pala kayo. Kaninong sikretong recipe ang ninakaw nyo? At pumunta kayo rito sa Blackstone City para agawan ng master. Bumalik ka sa bakuran at hanapin si Lolo Song. Pwede ka nang magpahinga ngayon. Nabaliw ka na yata. Akala mo ba wala ako rito? Kapatid, nagkaka-misunderstanding lang tayo. Lumabas kami nang hindi alam ang mga panuntunan. Hindi namin sinadyang labagin. Isira namin ang negosyo ng dating master. Nagkasala kami. Napakatalino mo talaga. Pero gusto mong bumili ng 50 tiles ng asin. Masyadong mura. Galit ang dating master. Kinuha niya ang sikretong recipe ng Zian. Patungo sa tindahan para magbigay galang. Siyempre naman. Pero kapatid, pag-isipan mo, kahit ibigay namin ang sikretong recipe, yung pagtatrabaho ng Zian ay kailangan pa rin gawin ng mga tauhan. Ang aming negosyo ay may teknolohiya. Ang dating master naman ay may koneksyon. Hindi ba mas mabuti kung mag-strategic cooperation na lang tayo? Anong kalokohan to? Sa madaling salita, ito ay hasyan sa kita. Sa hinaharap, tayo ang magpo-produce ng lahat ng asin sa Blackstone City. Hindi na kailangan gumawa pa ng anuman ng dating master. Kukuha siya ng 30% bawat buwan. Kapatid, ikaw ang nasa gitna. Bibigyan pa kita ng kalahati ng pera. Palakihin pa natin ang negosyo. Panalo tayong pareho. Ikaw. Bilangin mo na. Sa puting papel, sa itim na sulat, langit at lupa ang ating saksi. CJ, matalino ka. Papakawalan ko na kayo ngayon. Dadalin ko ang kasunduan sa dating master. Umalis na kayo. Sa kabila ng negosasyon, nananatili ang matinding tensyon sa pagitan nila. Napakatalino mo.
Napigilan mo sila sa pamamagitan lang ng salita. Ibibigay mo ba talaga sa kanila yung perang napag-usapan? Pera. Ibibigay ko sa kanila ang nararapa, kaya ikaw. Nakamamangha, nagkamali tayo noon. Hindi natin pwedeng gamitin ang modernong lohika para hulaan ang galaw ng mga tao rito noong unang panahon. Ang modernong negosyo ay tungkol sa pag-aari. Dito, ang digmaan sa negosyo ay nauwi sa paglipol. Hindi mo ba nakita ang mga mata niya nang makuha ang pera? Nakita niyang hindi tayo mukhang partner. Mukha tayong mga taong patay na. Para sa isang hari ng lupa tulad niya, ang pumatay sa atin at kunin ang formula. At ang sakupin ang lahat ng kita ang pinaka-praktikal. Yung 50 taels na yun ay panakipbutas lang ng 2 o 3 araw. Ang ibig mong sabihin, hindi sila makikipagnegosasyon. Darating sila at kukunin lahat. Hindi lang kukunin, kundi papatayin pa tayo. Siguradong babalik sila para kitilin ang buhay natin. Ang mundo ng Blackstone City ay nagbabago at ang panganib ay paparating. Saan ka pupunta? Babalik ako para kunin ang bakal. Magtiis ka pa ng 2 araw. Ipakikita ko sa mga sinaunang lipunang ito kung anong klaseng halimaw ang kayang ilabas ng pinakamagaling sa lahat. Sa loob ng isang tahimik na tindahan, nagbabala ang Panginoon sa kanyang kasamahan tungkol sa paparating na Master, panganib. huwag mong hawakan ang mga wine chime. Hindi muna tayo magbebenta ng asin Bumili sa ka ng mga pagkain susunod na na araw. inumin. Isasara na natin ang tindahan. Hindi tayo magbebenta. Ano na ang Karne. kakainin natin? Pero bago tayo kumain ng karne, kailangan muna nating puksain ang mga alitaptap na gustong kumain ng karne natin. Ang madilim na lungsod ay unti-unti nang nagbabago ang anyo. Ang lungsod ng itim na bato. So, ang kabilang dalawang banda, lalaking yan na pinag-uusapan naliligaw, ng mga hindi lang kaaway sila ang hindi pagpaslang tumakas, sa mga gusto pa bida. nilang magbenta ng 50 tael ng pilak sa atin. Nakakatawa. Master, masama ang mga taong yan. Ang kulay ng asin nila ay hindi man lang para sa mga marangal sa kabisera. Ang lalaking suyo na yan ay puro kalokohan ang sinasabi. Anong klaseng teknolohiya yan? Sa tingin ko ay sinusubukan lang nila tayong hilain pababa. Ang sikretong resipe para sa paggawa ng asin ay dapat nasa kamay lang ng mayayaman. Ano bang pinagsasabi mo tungkol sa 2 patay na tao? Ano ang ibig mong sabihin? Magandang gabi ito. Nakausap ko na si Commander Wang ng City Defense Army. Mamayang gabi, kahit gaano pa kalakas ang ingay sa timog, ang mga naghahanap ng pagkain ay magbibingi-bingihan. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala dito. Pagkatapos ng gabing ito, wala ng Great King Chamber of Commerce. Ang sikretong resipe ay mapapasa atin na bukas ng umaga. Sige, siguraduhin mong malinis ang trabaho nyo. Huwag kayong magtira ng kahit na anong may buhay sa 2 yan mula sa Iron Manor. Habang nagpaplano ng masama ang mga kalaban, abala naman ang 2 bida sa kanilang pag-eksperimento. Yuzi, ilagay mo ang papel sa kaliwang balde. Pagod man, hindi nila binitawan ang kanilang layunin. Nagawa natin. Nagawa natin, nakakabaliw. Hindi tayo natulog ng 2 araw at gabi. Sa wakas, nakuha rin natin. Gamit ang lakas ng tubig na ito, ang mga bakal ay mahahati sa 2 piraso. Kaya na nating harapin ang mga mananakit sa atin ng may kumpiyansa. Napakinis ko na ang kalahati ng Lotus Seed Mine. Gamit ang martilyo, matatapos natin ito bukas ng umaga. 38 Lotus Seeds ang hawak natin. Narito sila para matake. Kapag may sapat na tayong sandata, babalik tayo para maningil sa kalahating bahagi ng lungsod. Ngunit ang panganib ay mas malapit kaysa sa inakala nila. Hindi, ang kalahating bahagi ng lungsod ay talagang gusto ang sikretong resipe. Hindi nila ibibigay ang 2 araw para makapaghanda tayo. Alam niyang nasa lungsod tayo. Bakit hindi siya kumikilos? Ibig mong sabihin ngayong gabi. Matandang hukluban. Dumating na ang mga mamamatay tao. Sinugod nila ang kuta ng matanda at ng 2 dayuhan. Matandang hukluban, nasaan ang 2 dayuhang yon? Ibigay mo ang sikretong resipe at bibigyan kita ng magandang kamatayan. O kaya naman, hahayaan kitang tikman ang lasa ng kamatayan. Matanda, hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Baka lang ang narito. Walang sikretong resipe. Hindi ka marunong sumunod kaya mapaparusahan ka. Kapkapan. Hinalubhob nila ang buong lugar. Manager, ang matandang ito ay may hawak na kahon. Siguradong may itinatago to. Dalhin mo rito. Ito ang buhay ni Feng-er. Hindi niyo pwedeng kunin yan. Hindi pwede. Matandang aso, nangangagat ka pa. Nilapastangan nila ang matanda habang pilit na kinukuha ang kanyang gamit. Anong klaseng guhit ito? Gusto ko ang sikretong recipe ni Xu Huayan. Nasaan ang resipe? Walang humpay ang pang-aapi ng mga masasamang loob. Hindi ko alam kung anong asin yan. Baka lang ang narito. Ayaw mo talagang mabuhay, matandang aso. Wasakin niyo inyo ang lugar na to. Kahit maghukay pa tayo ng 3 butas, mahanap niyo dapat ang resip. Sinira nila ang lahat ng kagamitan, wala nang natira sa paghihirap ng matanda. Nakakadiri. Lian Huo, sunugin mo ang lugar na to.
Matandang songtong. Nang magsimulang mag-apoy ang buong bahay, dumating ang mga bida at nakita ang kawalan ng kanilang master. Master, Puno ng pagsisisi, humagulgol ang bata. akala ko ang kompromiso ay mangangailangan ng panahon. Akala ko ang negosyo ay tungkol sa pagkakaroon ng maliit na kita. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Bakit ka umiiyak? Isang trahedya na nag-iwan. Buhay pa si Master. Master, huwag na kayong magsalita. Dadalhin ko kayo sa doktor. Yuzi, halika, tulungan mo ako. Wala nang silbi yan. Hindi nahanap ng mga hayop na yun ang lihim na recipe. Ninakaw ang pilak. Pero, Sa gitna ng kaguluhan, isang mahalagang lihim ang nananatiling ligtas. hindi nawala ang mapa. Feng, Yuzi, iba kayo sa mga taong bato sa Blackstone City. May kakayahan kayong dalawa. Kunin niyo ang pera at umalis na kayo. Mas malayo, mas mabuti. Punta kayo sa kabisera at mamasyal. Huwag na kayong babalik. Master, Pumanaw na ang kanilang tagapagtanggol, iniwan silang mag-isa Tapos sa na lubid ang ng laro. tadhana. wala na ang matandang nag-alaga sa atin gamit ang kanyang buhay. Naging abo na ang kaisa-isang tahanan natin. Ang pait ng pagkawala ay nagbabaga sa kanilang mga puso, naghahanap ng hustisya. Wala na ang matandang nag-alaga sa atin gamit ang kanyang buhay. Sa gitna ng paghati, ang paghihiganti ang tanging natitirang layunin. Wala na siya. Wala na siya. Ang buhay ni Old Song at ang utang na dugo ng Blackstone City. Kailangang pagbayaran ng sinuman. Tipunin niyo ang lahat ng mga walang tirahan sa lungsod. Sabihin niyo sa kanila na magpapadala ng mensaheng militar ang samahan ng mga negosyante. Masusunod. Nagsisimula na ang kanilang mapanlinlang Una, na plano. tapos na ang laro. Pangalawa, pasado na ang pagsusulit. Ang susunod ay tapusin ang test. Pangatlo, tapos na ang chain link machine gun. Normal ang resulta ng pagsubok. Gamit ang inobasyon, binabago nila ang teknolohiya ng digmaan. Hatiin ang chain link machine gun sa maliliit na bahagi. Ang lakas ng tubig ang dudurog sa kama. 10 ang itataas ng produksyon. Feng, tapos na ang unang batch ng 58 na malalaking baril. Habang abala ang lahat sa produksyon, inihahanda ang malawakang pag-atake. Pagpahinahin ang mga kapatid natin. Ang unang batch ituloy ang pag-atake. Nasa loob na ng baril ang mga pana. Dapat tapos na ang financial war ni Uzi. Kapag magulo na ang lungsod, dadaloy na ang tunay na bakal. Mga walang kwentang tao. 3 araw na. Hindi ko man lang mahuli ang anino ng 2 bata. Hinahayaan niyo lang silang magpagalagala sa lungsod. Huwag po kayong magalit, sir. Masyadong tuso ang mga batang yon. Wala na ang bakal na tindahan. Sinisiyasat na ng hukbo ang kabundukan. Sinisiyasat ang bundok. Opo, sir. Kahit hindi natin sila nahuli. Wala na ngayong nagbebenta ng dugo, bulaklak at asin sa lungsod. Sir, masamang balita. May malaking nangyari. Huwag kang magpanik. Ako ang bahala. Parang guguho na ang langit. Libo-libong tao ang nakapaligid sa harap ng tindahan. Dagsa ang mga tao para bawiin ang kanilang pera. Halos wala ng laman ang bodega. Dagsa ang mga tao. Ano bang ginagawa ng mga walang kwentang to? Hindi ko alam kung saan galing ang mga chismis. Sinasabi nilang lugi na raw ang negosyo natin. Sinasabi nilang ipapabitay ka raw. Dahil sa pagnanakaw ng pera. Natatakot ang mga tao na baka maubos ang pera. Nag-agawan sila para makuha ang kanilang puhunan. Sino? Sino ang nagkakalat ng chismis? Brother Yu, nagawa na namin ang lahat. Nakakalat na ang ating mga tauhan sa 33 na tiya shop. Kahit ang mga asong gala ay alam na bangkarote na ang tindahan. Magaling ang ginawa nyo. Tandaan, ang esensya ng chismis ay ang pagiging tuso. Totoo ang tungkol sa tindahan ng asin. Totoo rin ang pakikipagsabuatan sa hukbo. Ilatag mo ang mga totoong impormasyon. Pero Brother Yu, malaki ang tindahan nila. Kung ilalabas nila ang pera at babayaran ng lahat, ayos na yon. EQ, tandaan mo, ang pinakamasamang bagay sa digmaang Ay pinansya hindi ang pera. kundi ang takot. Ang isang taong kukuha ng pera ay paggastos lang yon. Pero ang 100 tao ay pag-iwas na sa panganib. Kapag ang buong lungsod ang kumuha, tapos na sila. Kulang na kulang ang cash sa bodega nila. Sa normal na sitwasyon, 2 lang ang opsyon nila. Ibenta ang ari-arian sa mababang presyo o magpakitang gilas. Kahit ano pa ang piliin nila, masisira ang imahe nila. Ginamitan ko ng modernong lohika ang sinaunang panahon. Ito ang kanilang pagbagsak. Punta tayo sa harap ng tindahan. Tingnan natin kung paano magiging sunod-sunuran ang ating lokal na Ang kaguluhan sa labas ay Ibalik nagpapakita niyo ng ang pera kanilang namin. tagumpay. Tatakas na sila. Pasukin natin at kunin ang pera. Ang galit ng taong bayan ay hindi na mapipigilan, isang banta sa kanilang kinabukasan. Tumigil kayo. Huwag kayong maniwala sa chismis. Ang pamilya ng aking kaibigan ay napakayaman. Paano nila gagawin yon? Ngayon, babayaran na ang lahat.
Ilabas ang huling 50,000 tiles sa bodega. Ipakita nyo sa kanila. Huwag kayong magpaloko. Hindi sapat ang perang yan. Ang balita sa loob, inilipat na nila ang pera palabas ng lungsod. Pang-akit lang nila ito. Kung hindi tayo kikilos, mawawalan tayo ng lahat. Ang tensyon ay umaabot na sa kasukdulan. Ang laro ni Yuzi ay nagbubunga na ng kaguluhan na hindi inaasahan ng kanyang mga kaaway. Old Songtong, interes lang yan. Ang tunay na palabas ay darating pa lang. Old Songtong. Ang pagbagsak ng imperyo ng negosyo Tapos na. ay nagsisimula na. Tapos na ang lahat. Master, nalaman na namin. Ang mga nagulo ay ang mga nagpapanggap na nagugutom. Yung 2 bata pala ang nasa likod nito. Siguradong totoo ang mga yan. Kung hindi mo kayang laruin ang kabisera, dapat kang maghanda ng hapag at ng kabayo para pumunta sa kampo ng hukbong pandepensa. Kahit magtago pa ako sa bundok ng itim na tubig, ipapabaliktad ko ang bundok at dudurugin ko sila ng pira-piraso. Sa gitna ng tensyon, isang madilim na kasunduan ang nabubuo sa pagitan Boss ng yan. mga makapangyarihang Balitang-balita na ikaw ay bangkarote na. Bakit ka napunta sa kampo ko? Komandante Wang, humiram ako ng 500 gintong baluti para ikulong ang mga tulisan sa bundok ng Pagkatapos itim na tubig. Lahat ng minahan ng asin at bakal ko, pati ang kontrata sa negosyo. Hahatiin natin sa 80%. Ilang hamak na tao ba ang kailangan mo para makuha ang 500 gintong baluti? Komandante, masama ang mga tulisang iyon. Nasa kanila ang sikretong resipe ng buka. Hindi sila matatalo. Mabuti. Isang mapanlinlang na plano ang General Zhao, nagsisimula na. mayroon akong 500 gintong baluti. Ikukulong ko ang mga tulisan sa bundok. Lalabas ako ng lungsod para labanan sila kasama si boss mo. Ano man ang mangyari, kailangang makuha mo ang sikretong resipe. Habang naghahanda ang mga sundalo, isang mapanirang pag-atake ang nakalatag sa anino ng mga bundok. Nakakabaliw. 500 sundalo ang armado. May mga sundalong may mabigat na baluti 30 metro ang layo. 3 sa kanila ay nasa timog sila. Ang kalaban ay nasa lambak na walang pananggalang. Kapag pumasok sila sa gitna, isara ang gate at hulihin ang mga aso. Susugod sila sa bundok. Papatayin ang mga lalaki, itira ang mga babae. Hulihin ang taong ang apelyido ay Su. At gantimpalaan ng 500 ginto. Nagsimula na ang madugong engkwentro sa pagitan ng mga kawal at ng mga rebeldeng nakahanda. Anong nangyayari? May ambush? Nakinig ang mga gwardiya sa ilalim ng lupa. Ibaba ang inyong mga armas at lumuhod. Kung hindi, ngayon ang inyong huling hantungan. Ang kapal ng mukha nyo, Yang Jie. Paulanin ng bala ang mga tulisan. Ang labanan ay nagiging pabor na sa mga rebeldeng gumagamit ng teknolohiyang hindi inaasahan. Bitiwan mo ako. Ang kaguluhan ay patuloy na lumalaganap habang ang mga sundalo ay nalilito sa bagong Impossible. sanata. Anong uri ng armas ito? Bakit hindi nyo pagamitin ulit? Palitan ng armas. Pangalawang round. Pakawalan. Ang mga sundalo ay unti-unting nadadaig ng kapangyarihang hindi nila kayang pantayan. Nakakabaliw. Sila ay mga sundalo ng langit. Itigil ang labanan. Susuko na ako. Ang pagkatalo ay Manager hindi Zhao. na maiwasan. Manager Zhao, iligtas mo ako. Ang takot ay naghari sa puso ng mga dating mapang-api. Huwag nyo akong patayin. 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 Susuko na kami. Susuko na. Mga lolo. Mga ninuno. Patawarin nyo ako. Ibibigay ko ang lahat ng pera ko. Noong mamatay si Song, nagmamakaawa siya na bigyan siya ng pagkakataon. Narinig nyo ba yun? Ang hustisya ay unti-unting nakakamit sa gitna ng pagbagsak ng lumang rehimen. Kian, may kasabihan sa aming bayan. Noong tinalikuran ka na ng panahon, hindi ka man lang nagpaalam. Mula ngayon, ang Blackstone City ay pumasok na sa industrial na panahon. At ikaw, ang huling labi ng lumang panahon. Ang pagbabago ay hindi maiiwasan at ang hinaharap ay nasa kamay na ng mga bagong pinuno. Nagre-rebelde ka ba? Komandante Wang. Kamusta ka na? Ikaw. Hindi ka patay. Nasaan ang aking 500 sundalo? Ang katotohanan ay unti-unting nabubunyag sa harap ng kapwa. Komandante. Pag-isipan mo. Tapos na ang pamilya Kian. Nagbago na ang panahon. Isang bagong alok ang inilatag upang baguhin ang takbo ng Komandante Wang. kapangyarihan. Pinapayagan ka sa 80% ng produksyon. Libreng ticket yan. Nakabitin siya sa pader ngayon. Iba ako. Concern ako sa spirit ng kontrata. Concern ako sa dobleng kita. Ikaw. Anong gusto mo? Sa'yo pa rin ang mga ari-arian sa Blackstone City. Noong una, hati ang militar sa hukuman at sa pamilya Kian. Mula ngayon, malaya kang maging parte ng hukuman. Ang militar. Ang pangako ng kasaganaan ay Hindi lang nagpapabago sa isipan ng mga Sa lider. hinaharap. Ang mga kalakalan ng Chamber of Commerce ay sa'yo na ipadadala. Babayaran ka sa labas at kukunin ang lungsod. Kundi ka corrupt, isa kang opisyal. Kundi ka corrupt, isa kang opisyal. Kundi ka corrupt, isa kang opisyal. Ikaw ang magiging pangulo ng seguridad sa rehiyon. Babayaran ka sa labas at kukunin ang lungsod. Isipan mo. Handa akong tumulong sa Great Kian Chamber of Commerce. Nagsimula ang bagong mga reforma Ang una, sa ilalim ng bagong Alisin ang pamamahala. asin at bakal at gawin itong pribadong kampo. Ang Great Kian Chamber of Commerce ang magsusupply ng lahat.
Nagkakahalaga ng 1 sentimos. 1 sentimos. Nagkakahalaga ng 30 sentimos ang 1,000 asin. Ang pangalawa, paggawaan ng Chamber of Commerce at pagtatayo ng minahan. 8 oras na trabaho, 4 na oras kada araw. Doble ang overtime pay. Ang pangatlo, magtatatag ng sistema ng oras. 5 araw para sa bawat konstruksyon. 2 araw para sa bawat bagong proyekto. Magtatag ng medical insurance fund. Kung masaktan ang manggagawa, ang Chamber of Commerce ang magbabayad ng sila ay pagmumultahin. Totoo ba ito? Trick ba ito para kumita kayo? Mga kababayan, ang Blackstone City ay dati para lang sa ilan. Mula ngayon, ito ay ating pangkaraniwang industrial na lugar. Hanggat kaya natin gumawa, ipinapangako ko na makakain tayo ng masarap. At magsusuot ng magandang damit. Ang bagong pag-asa ay namumutawi sa mga puso ng mga mamamayan sa ilalim ng bagong liwanag. Salamat. Sino ba ang nakakaalam? Sila ang mga masasamang gangster. Bakit kailangan pa nilang mag-set up ng Excel araw-araw? Hindi nga nila alam magsulat ng numero. Halos mapagod na ang siko. Sa gitna ng tensyon, isang lihim na plano ang nabubuo para pabagsakin ang mga Huwag kang mamamati. magalit ng ganyan. Hayaan mo munang magpahinga ang seal. Putulin na natin ang daloy ng kuryente. Anong ibig mong sabihin? Gawa ito ng pamilyang Zhu. Ang kalahati ng lungsod ay nagsilbing gatasan nila. Ngayong wala na ang perang iyon. Nag-aalala na sila sa kanilang kalagayan. Naglagay sila ng 8 na patibong para ubusin ang mga bandido. Hindi na natin mailabas ang bakal at asin. Hindi na rin makapasok ang pagkain. Hindi marunong lumaban ang lalaking ito. Isa lang siyang negosyante. Siya ang ating leader. Nagpapadala tayo ng mga armas. Para pakainin ang daan-daang manggagawa. Kailangan nating magtiis ng kahit kalahating buwan. Iiyak ang mga kapitalista kapag nakita nila ito. Gusto nila akong bitag upang makuha ang gusto nila. Ang mga isdang ito. Hindi nila alam kung ano ang tunay na pasabog. Sarado na ang merkado. Gagawa tayo ng mga luxury goods. Gugutumin natin ang mga ganid na mga ngalakal. Naharangan ang daan. Kailangan nating gumawa ng mahiwagang produkto. Para maputol ang ulo ng mga bandido. Kukunin natin ang pera nila. May pondo ka ba para sa mahika na yan? Anong pagkakataon? Meron ka. Tara na. Sa ikalawang paggawaan. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tinatawag na paglikha ng ginto mula sa buhangin. Isang mapanganib na eksperimento ang magpapabago sa kapalaran ng lahat. Brother Feng, baliw ka na ba? Dinala mo ako sa panganib. Para lang makita kang maglaro ng buhangin. Sa harap ng mga materyales, unti-unting nabubuo ang isang himala. Tumahimik ka, nakakatakot ang kagandahan nito. Bato, pilak, buhangin, damo, abo, bato, bato. Ang mga ito ay walang halaga. Ang salamin ngayon ay parang lumang formula. Nakakalason ito at madumi. Buksan na ang pugon. Ang init ay lumalamon, ngunit ang resulta ay isang bagay na hindi pa nakikita ng mundo. Hindi ito lason. Nakagawa ka ng modernong salamin. Ang linaw at ang kintab nito. Grabe, magkano ang halaga nito? 3 sentimo lang para sa uling. Ang laki ng tubo, magugulat ang lahat. Bilisan mo, ibigay mo sa akin. Magdadaos tayo ng launch conference. Channel, logistika, presyo. Kapag napanalunan natin ito, magbabago ang buong merkado. Ang entablado ay handa na para sa isang malaking pandaraya. Ano ang ginagawa mo? Nagnakaw ako ng 100,000 bago ako pumasok dito. Kung susubukan nilang harangan ang bakal, wawasakin ko sila. Ang bulok na lipunang ito. Ang mga mararangya ay nagtipon-tipon, hindi alam na sila ang target ng panlilinlang. Mga mahal na panauhin. Maligayang pagdating sa aming product launch. Ngayon, hindi tayo magsasalita tungkol sa pera. Pag-ibig lang ang pag-uusapan natin. Kung paano baguhin ang mundo. Nang ilabas ang produkto, tumigil ang mundo ng mga mapanghusga. Ito ay salamin. Impossible. Walang ganito kadalisay na salamin sa mundo. Kahit ang mga regalo sa palasyo ay hindi kapantay nito. Hindi ito salamin. Hindi, mali kayo. Ito ay kristal ng dragon. Ang kasinungalingan ay naging katotohanan Ang ating sa kanilang team. mga mata. Nagsakripisyo ng 3,000. 3,000 mandirigma. Mula sa dugo ng tunay na dragon. Ito ang pinakabagong teknolohiya. Ang 2.0 structure ng asin. Ang linaw nito ay walang katulad. Ang ganda ng pakiramdam nito. Gamitin mo ito sa pag-inom ng alak. Nalilinis nito ang lason sa katawan. Ito ang tunay na high-end. Ayoko na magsalita. Magkano ba ito? Bibili ako. Limitado lang ang dami. Ito ang tinatawag na acquisition. Crystal ng Dragon. Limited sale lang ito. Ngayon, isa lang ang makakakuha nito. Starting price. 5,000 pilak. Simulan ang subasta. Nagbabayad ako ng 1,000,000.
1-0, 0-0-0 para sa kayamanan ng dragon. Nagbabayad ako ng 15,000. 20,000 sa pangatlong beses. Congratulations, boss. Ila the way. Sa susunod na buwan, dadating ang pangalawang batch. Pero hindi kami tumatanggap ng pila. Cash at pagkain lang. Sino ang makakalusot sa harang? Magdala ng pagkain sa Blackstone City. Sila ang magkakaroon ng EA priority. At eksklusibong discount. Ang mga hangal ay nahulog sa bita. Mga hangal. Para lang sa maliit na bagay na ito. Nagpapatayan sila. Halagang 3 sentimo lang. Pero nagkakagulo sila. Ang mundong ito. Ang mga kapitalista ay mahusay maglaro. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Ano ang marumi? Ito ang paggamit sa kasakiman ng tao. Para basagin ang blockade. Abangan mo. Tang. Sa gitna ng tensyon, isang mensahero ang dumating dala ang balita tungkol sa pagdating ng pangkat ni Xiu na nagdadala ng mahiwagang misyon mula sa kabisera. Mga boss, nakapasok na sa syudad ang grupo ni Xiu. Ang leader nila, si Big Mustache, ay gustong-gusto kayong makausap. Sabi niya, may isang makapangyarihang tao sa kapital na nagbayad ng 10,000 gintong barya para lang maihatid ang mensaheng ito sa inyo. 10,000 ginto. Kahit ang Shanfeng, hindi maglalakas loob na tumanggap ng ganyan kalaking halaga. Alam mo kung saan mo ako mahahanap. Ako ang uwi sa bahay. Napakasama mong babae, iuwi na kita sa atin. Isa akong fanboy, isa akong fashionista ako. Ang espesyal na kabayong ito. May ganito pa palang klaseng galing sa dinastyang Qing. Mga tol, narinig ko na kumikita kayo ng pera sa border. May 50 ginto ako. Natrap ako sa kapital bilang emperador. Ikaw. Lintik, hindi lang siya manlalakbay. Isa rin siyang manlalakbay na marunong maglaro ng Vivo 5. Sinuri nilang mabuti ang kakaibang Tignan mo sulat. tong salita, yung nasa gitna, pakanan ang punta. Dati, ang kwarto natin ay laging nakailaw sa gabi. Sino ang nagsulat nitong checkbook na mukhang paa ng aso? Lintik, si Chiang Wei ito mula sa katabing higaan. Ang boss ang emperador. Siguradong ang boss ang sumulat nito. Pero kung siya talaga ang emperador, bakit siya kapos sa 50 ginto? At bakit kailangan pang magpadala ng sulat sa ganito kasekretong paraan? Isa lang ang posibilidad. Ang boss ay isang puppet emperor. Natrap siya o baka naman kinulong na ng buong syudad. Anong sa tingin mo, baliw? Nagkatinginan ang magkakaibigan, dama ang bigat ng sitwasyon ng kanilang pinuno. Ang mga patakaran ng ating kwarto. Kapag naglalaro at may humarang sa atin, hahayaan ba nating mapatay ang kapatid? Tama ka. Ang puppet emperor ay emperador pa rin. Kapag tayo ang nanalo, tayo ang magiging pinakamalakas na kaharian sa mundo. Nikiao, ipasa mo ang aking utos. Ipasok ang Merchant Guild sa unang antas. Patakbuhin ang lahat ng matatayog na I-load na ang lahat ng yelo at daga. Papapadala tayo ng tropa sa kapital. Tara na, ibibigay na natin kay boss ang 50 gintong barya.